Okay, welcome back to our channel. Okay, bago ang lahat, titignan muna natin ang ating PSEI bago natin pag-usapan ang ating REITs. So, ito ang ating PSE. Ang PSE natin ngayon ay gumagawa ng sideways. So, kung makikita nyo, ito ang kanyang sideways. Dito siya tumatakbo muna. Okay. Kung ito ay ma-breakout niya, itong 6.1, maaari itong aabot hanggang 6.2. Maaaring umakyat siya na ganyan, magganyan at tataas. Pero kung ito ay bababa, hindi niya kayang break ito, maaari itong bababa muli at sasaluin naman dito sa 5.9 to 5.885. Kung mag-break ito, maaari itong bababa hanggang 5.8 to 5.614. Maaaring hanggang dito or hanggang dito sa 5.585. Okay. So, ang best scenario is mag-breakout dito tapos tataas siya doon. Yun ang best scenario. Ang worst scenario is mag-breakout naman dito at bababa siya dito. Ngayon, pupunta tayo sa ating sa ating REITs. Ito ang ating REITs. Walang masyadong pagbabago sa ating REITs. Hindi tayo nagdagdag o kaya hindi din tayo nagbenta. So, titignan natin. Ang ating REITs ay nasa 10% higher. Tas ang PH market ay nasa negative 6.8%. So, mas mataas pa rin yung ating REIT portfolio. Mayroon itong kinita na 10,803. Ito ang apat na REITs na hawak natin, ang E-REIT, C-REIT, PhilREIT, M-REIT at RCR. Ang 7 days return natin ay ang E-REIT ay negative 1.3%, sa C-REIT 0.3%, sa PhilREIT 1.7%, sa M-REIT 0.7%, RCR is negative 0.9%. Konti lang ang galaw niya ng isang linggo. Hindi halos gumagalaw ang REITs natin. So, para sa akin, okay lang yan kasi wala pa tayong pambili. Sana, pag mayroon na, di at least, baka maaring tataas na siya. Ito ang kanilang mga dividend. E-REIT, mayroon siyang 5.7%, C-REIT, 5.7%, PhilREIT, 7.6%, M-REIT, 7.1%, RCR, 5.4%. Tignan natin na nagbigay sa atin ng mas mataas at mas mababa. So, ito ang return natin. RCR, 5,529 which is 26.6%. M-REIT, 3,758 which is 5.8%. C-REIT, 1,908 which is 6.2%. Si A-REIT naging positive na, 170.8%. Si PhilREIT, negative pa rin siya which is negative 562 o negative 1%. Okay? Ito ang ating mga hawak. Ganun pa rin ang hawak natin na shares sa E-REIT, 500 shares worth 21,555. Si C-REIT, 9,000 shares worth 30,810. Si PhilREIT, 18,000 shares which 56,760. Si M-REIT, 4,700 which is 64,370. Si RCR which is 3,200 shares worth 20,796. Okay. Ang kinita natin is 10,803 which is 5.6%. Walang naidagdag sa ating REITs sa week na to. So, titignan natin ang ating ibang hawak na stocks at ikukumpara natin kung ano yung pagkakaiba. So, titignan natin yung ating isang stocks. Ito yung dividend stocks na hawak natin. So, ito ang mga stocks na nagbibigay sa atin ng dividends.
mayroon tayong Globe, ICT, MBT, OGP, RRHI, SCC, ATI, RLC, DMC, SGP, Shang, Keeper, Maynila.urc. Ito yung hawak natin ngayon. Ang kinita natin dito sa dividend stocks natin is 39,900.41 which is 12.74%. So, maganda kapag mayroong dividends. Tingnan nyo. Kahit hindi masyadong gumagalaw ngayon yung market, mayroon pa rin nagbibigay sa atin ng kita, yung dividends, kaya mayroon pa rin tayong gain. Hindi masyadong gumalaw yung stocks natin hawak, pero mas medyo malaki pa rin yung kinita natin sa ating dividends. Ito yung mga dividends natin. Kung makikita nyo dito, medyo malaki-laki rin yung mga dividend na natanggap natin. Yun yung natanggap natin na dividend. Ito naman yung growth ng stock na hawak natin. Ito ang mga hawak natin na pang-growth, hindi siya pang-dividend. So, ito yung mga hawak natin. Itong hawak natin na to ay negative naman. Negative 4,726, which is 2.09%. So, dito sa mga stock na hawak natin dito ay negative at ito naman ay positive. Itong mga stocks na nagbibigay sa atin ng dividend ay positive. At ito naman ang ating REITs. So, kung bakit ako nagfo-focus sa REITs ngayon, ay ang REIT ay bago pa sa market, sa merkado. So, Philippine REIT is young. So, malaki ang potential nito na tataas. Dahil nag-i-infuse ngayon ang mga mother company nila tulad ng Mega World, Ayala, Robinson, Philinvest, pinapalaki na nila ang kanilang REITs. So, kung mayroon kami extra, pwedeng sa REITs tayo kasi habang hinaantay natin ito na lalago, kumikita pa rin tayo sa dividend. At ito ay habang kumikita ang kanilang REIT, ibinibigay nila sa mga investor na tulad natin yung 90% na kinikita nila. Kaya patuloy silang nagbibigay ng dividends sa atin. So, ito ang nangyari sa ating mga hawak na stock, sa ating REITs at sa iba pa. Hanggang sa muli, pag-usapan uli natin ang mga ito sa susunod na linggo.